Ayan, magandang umaga. Ay magpakapoy-kapoy dira ha. Buhunan ra. Ngayong araw na ito ay gusto kong ibahagi sa inyo kung ano yung diskarte ko kapag malayo yung project sa amin para madali tayong matapos at hindi tayo maabutan ng gabi. Tara, let's go. Galing sa amin papunta dito sa site ay 1.5 hour yung travel natin gamit ang ating motorcycle. At pagdating natin dito sa site ay pray muna tayo. Hingi tayo ng guidance ni Lord throughout our activity this whole day kasi hindi natin hawak ang ating buhay. Pagkatapos natin mag-pray, we arrange all our tools na gagamitin natin para sa trabaho natin ngayon, yung heat gun natin, yung grinder natin, tsaka yung hammer natin. At syempre, yung extension wire natin kasi ito yung gagamitin natin sa saksakan ng ating mga gamit. At kung nakita nyo dyan, medyo gubot yung wire natin kasi medyo madalian yung last nating paggamit nito. At pagkatapos ay kailangan natin i-review yung plano para wala tayong malimutan at maka-follow tayo sa mga standards and notes ng building na ito kasi yun yung dapat para sa ganun hindi tayo maarabyado sa site engineer at saka sa mga inspector. Kaya lahat ng ginawa natin dito ay nakabase lahat sa plano. Nung sa ganun ay hindi tayo masita ng site engineer at saka kung sino mga inspector ang dumating dito. Kasi ang project na ito ay dalawang school. Ito ay elementary school dito sa La Union. Kaya dapat ay nakafollow tayo palagi para walang problema. At sinimulan na natin ang pagbubutas sa kanilang pader para sa mga outlets natin at saka sa mga switches natin. At meron nagtatanong, yung iba nagbabash, ang dali lang daw kasi hollow block pa lang, ba't daw nag-chipping gun? Ito kasi yung rason mga amigo. Sana ay maintindihan nyo ang part ko. Kasi galing sa amin, papunta dito, sobrang layo. We approximately 1.5 hour yung travel natin. Tsaka yun ang rason ba't ako nag-chipping gun. Kasi pag silsil yung gamit ko, sure talaga ako na gagabihin ako dito sa site. Kaya ito yung ginagamit ko para maaga ako makauwi at maagang matapos. Yung nag-comment naman na mawala daw yung foundation or yung tibay ng building, wala naman akong ibang ginawa kundi yung hollow block lang yung kinuha natin para lagyan sa ating mga outlets at saka sa ating mga pipings. Paano naman mawalan yung foundation? Hindi ko naman binutasan yung mga pader. Importante ay meron din tayong respect sa ating structural. Meron naman tayong site engineer na nakakita, wala naman silang comment. Sana ay maintindihan nyo. At ito yung pamaraan ko. Yung nakita nyo, wala tayong mga utility box at saka mga piping sa ngayon kasi wala pa yung materials natin. Travel pa papunta dito sa site. And thank you sa pagsama sa atin. Thank you for watching. Sana nakatulong. Follow for more. God bless.